Nagsimula sa katahimikan. Isang katahimikan na hindi normal, hindi payapa. Isang katahimikan na umaalingaw-ngaw. Mas maingay pa sa sigaw. Nariyan ang telepono mo sa iyong kamay. Malamig. Patay. Ang huling mensahe na ipinadala mo ay nakalutang doon. Isang maliit na bangka sa dagat ng digital na kawalan. Isang checkmark. Hindi dalawa. Isang kulay abo na simbolo ng pag-asa na hindi natupad. Isang pangakong binitawan sa ere. Ito ang simula ng Ghost Protocol. Isang laro na hindi mo alam na nilalaro mo pala. Isang digmaan na idineklara sa pamamagitan ng pananahimik. Sa mga unang oras, mayroon kang pag-aalinlangan. Baka abala lang siya, baka tulog. Mga maliliit na kasinungalingan na ibinubulong mo sa sarili mo para manatiling buo. Paglipas ng mga araw, ang pag-aalinlangan ay nagiging lason. Ang mga tanong ay nagsisimulang kumain sa iyong isipan. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba ako? Bawat alaala ay nagiging ebidensya sa isang paglilitis na ikaw lang ang nasasakdal. Bawat tawa, bawat halik, bawat salita, sinusuri mo, hinahanapan ng kamalian. Ito ang unang yugto ng protocol. Ang pagwasak sa iyong sariling katotohanan. Hahayaan kang mag-isa sa kulungan ng iyong isipan kung saan ikaw ang bilanggo, ang bantay, at ang berdugo. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyayari sa loob ng utak. Dahil hindi ito imahinasyon, ito ay biyolohiya, ito ay agham. Ang utak ng tao ay ayaw sa mga bagay na hindi tapos. Ito ay tinatawag na Zeigarnik Effect. Ang isang bukas na kwento ay isang sugat na hindi magsasara. Ang iyong isipan ay paulit-ulit na babalik sa huling pag-uusap, sa huling pagkikita, sapagkat desperado itong maghanap ng katapusan. Isang katapusan na hindi ibinigay sa iyo, kaya't ang isipan mo ay gagawa ng sarili nitong mga sagot. Hindi ako sapat. Masyado akong naging clingy. Mayroon sigurong iba, ang utak mo ay pinupunan ng patlang. Ngunit ang ginagamit nitong pampuno ay ang iyong mga pinakamalalim na takot at insecurities. Pangalawa, ang social rejection, ang pagtanggi ay nag-a-activate sa parehong bahagi ng utak na na-a-activate ng pisikal na sakit. Oo, tama ang narinig mo. Ang pakiramdam na parang sinasaksak ka sa dibdib. Hindi iyon metapora lamang. Para sa utak mo, ito ay isang tunay na pinsala. Isang sugat na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ng buong buo. Ang Ghost Protocol ay isang sandata na umaatake sa iyong pinaka-primitive na pangangailangan. Ang pangangailangang maging konektado. Ang pangangailangang maging bahagi ng isang tribo. Kapag bigla kang tinanggal mula sa koneksyon na iyon nang walang paliwanag, ang iyong utak ay nagpapanik. Itinuturing nito ito bilang isang banta sa iyong kaligtasan. Ito ay isang uri ng psikolohikal na pagpapahirap. At sa maraming kaso, ito ay sinadya. Ito ay isang laro ng kapangyarihan. Kilalanin natin si Leo at si Clara. Ang kanilang kwento ay pamilyar. Nagsimula ito sa matatamis na salita at mga pangakong walang hanggan. Si Leo, tulad ng marami sa atin, ay ibinigay ang lahat. Ang kanyang tiwala ay isang bukas na aklat. Ang kanyang puso ay isang bahay na walang kandado. Si Clara, sa kabilang banda, ay isang arkitekto ng katahimikan. Bawat galaw niya ay may layunin. Bawat salita niya ay isang binhi na itinatanim para sa hinaharap. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Walang text, walang tawag, walang bakas. Para siyang isang multo na hindi kailanman umiral. Sinubukan ni Leo. Tumawag siya. Nag-message. Bawat pagsubok ay isang bato na inihahang. Ang mundo ni Leo ay lumiit. Ang kanyang mga araw ay naging isang ritual ng paghihintay. Naghihintay sa isang tunog. Samantala, nasaan si Clara? Siya ay nasa kabilang panig ng salamin. Pinapanood ang epekto ng kanyang katahimikan. Para sa kanya, hindi ito pag-iwas. Ito ay kontrol. Ang katihilo-mayla, ang katahimikan, ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Habang si Leo ay nalulunod sa kalituhan,
Si Clara ay nasa itaas, humihinga ng malinaw na hangin ng katiyakan. Alam niya na iniisip siya ni Leo. Alam niya na siya ang sentro ng mundo ni Leo. At sa bawat araw ng katahimikan, mas lalo siyang nagiging makapangyarihan sa isipan nito. Ito ang madilim na katotohanan ng Ghost Protocol. Madalas, hindi ito tungkol sa takot o duwag na pag-uugali. Ito ay isang kalkuladong aksyon ng psychological warfare. Ang ghoster ang nagtatakda ng mga patakaran. Sila ang nag-iiwan sa iyo na walang closure. Dahil ang kawalan ng closure ang nagpapanatili sa kanilang kontrol sa iyo. Kahit matagal na silang wala, ang kanilang multo ay nananatili. Umuukupa ng isang espasyo sa iyong isipan na hindi mo mapaupahan sa iba. Ngunit, paano mo lalabagin ang protocol? Paano mo babawiin ang iyong kapangyarihan? Ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa masakit na katotohanan. Ang katahimikan ay isang sagot. Ito ay isang marahas, malupit, ngunit malinaw na sagot. Ang sagot ay hindi. Ang sagot ay wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang sagot ay hindi ka mahalaga. Masakit itong marinig, parang lason. Ngunit ito rin ang lunas. Dahil sa sandaling tanggapin mo ito, hindi mo na kailangang maghanap ng iba pang sagot. Ang paghahanap ay tapos na. Ang paglilitis sa iyong isipan ay tapos na. Ikaw ay pinalaya mo, hindi sila. Ang pangalawang hakbang, ilipat ang focus. Ang kanilang pagkawala ay lumikha ng isang vacuum, isang malaking espasyo sa iyong buhay. Huwag hayaang manatili itong vacuum. Punuan mo ito. Punuan mo ito ng iyong sarili. Ibuhos mo ang lahat ng enerhiya na ginugugol mo sa pag-iisip sa kanila, pabalik sa iyong sariling kaluluwa. Muling tuklasin ang mga bagay na iyong minahal bago sila dumating. Ang antong mga libro, ang musika, ang sining, ang mga kaibigan na iyong kinalimutan, ang mga pangarap na iyong isinantabi. Ito ang iyong reclamation. Ang bawat hakbang pabalik sa iyong sarili ay isang hakbang palayo sa kanilang multo. At ang huling hakbang, ang pinakamahalaga sa lahat. Patawarin mo ang iyong sarili. Hindi mo ito kasalanan. Hindi mo kontrolado ang kanilang mga aksyon, ngunit kontrolado mo ang iyong reaksyon. Pinili nilang maging isang multo sa iyong kwento. Pero tandaan mo ito, ikaw ang manunulat. Ikaw ang may hawak ng panulat. Maaari mong piliing tapusin ang kabanata, maaari mong isara ang aklat, at maaari kang magsimula ng bago.